Hi, good day everyone. My name is Melody Carbido and for today I will discuss about diversity and multiculturalism. So, diversity and multiculturalism is the many people use the term diversity and multiculturalism interchangeable, when in fact, there are major differences between the two. Diversity is defined as a difference between people. These differences can include race, gender, sexual orientation, religion, background, socioeconomic status, and much more. So diversity, when talking about it from the human resource management perspective, tends to focus more on a set of policies to meet a compliance standards. So, ibig sabihin, ang pagkakaiba-iba ay tinutukoy bilang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao. Maaaring kabilang sa mga pagkakaibang ito ay ang lahi, kasarian daw o orientasyong sexual, relihiyon, background, socioeconomic status at marami pang iba. So, power and privilege, as defined in this chapter, diversity focuses on the othersness or differences between individuals and has a goal of making sure through policies that everyone is treated the same. Ibig sabihin, tinutukoy sa kabanatang ito ang pagkakaiba ba ay nakatuon sa iba o pagkakaiba sa pagitan ng mga individual at may layunin at ititiyak sa pamamagitan ng mga patakaran na ang lahat ay tinatrato ng pareho. So, bagamat ito ang legal at tamang gawin, tinitingnan ng mga multikulturalismo ang isang sistema ng mga pagkakanabang batay sa lahi, kasarian at orientasyong sexual na tinatawag na kapangyarihan at pribilehiyo. Sa sistemang ito, ibig sabihin daw ang mga kalamangan ay nakabatay sa isang sistema kung saan ang isang lahi, kasarian at orientasyong sexual nangingibabaw sa pagtakda ng mga alituntunin at pamantayan ng lipunan. So, number 1, sumusunod na mga privilege is 1, race privilege, 2, social class privilege, 3, gender privilege. Ito naman, tumutukoy ito sa mga pribilehiyong mayroon ng isang kasarian sa iba. So, halimbawa dito, isang pagkakakalang babaguhin ng isang babae ang kanyang pangalan ng kanyang asawa kapag kinasal na sila. So, sexual orientation privilege. So, why diversity and multiculturalism? So, because 1, it is in the law. 2, it is we can better serve customers by offering a broader range of services such as being able to speak a variety of language and understanding other cultures. Ibig sabihin nito is mas mahusay daw natin may paglilingkuran ang mga customers pamamagitan ng pag-alok ng mas malawak na hanay ng mga serbisyo tulad ng kakayahang magsalita, iba't ibang wika at pag-unawa sa ibang kultura. So, 3, we can better communicate with one another, saving time and money and customers. Ibig sabihin, kung mas makikipag-usap tayo sa isa't isa, nagtitipid tayo ng oras at pera at mga customers. So, with multicultural perspective, we can create better ideas and solutions. Ibig sabihin, sa multicultural na pananaw, nakakagawa tayo ng mas magandang idea at solusyon. So, here's is a diversity plans. Implementing a policy is an excellent first step, but what is important is how the company acts on those formalized processes and written policies. Ibig sabihin, sa pagpapatupad ng isang patakaran ay isang mahusay na unang mangunit ang mahalaga ay kung paano kumilos ang kumpanya sa mga formal na proseso at nakasulat na mga patakaran. So, there are 3 main steps to creating diversity plans. 1 is assessment of diversity. So, ibig sabihin, mga survey sa kasiyahan ng empleyado, talakayan at bukas na mga forum na maaaring magbigay ng pananaw sa mga hamon at balakid sa pagkakaiba-iba. So, ang pagsasama ng lahat ng manggagawa para sa input ay kinakailangan upang lumikha isang kapakipanabang na plano. So, 2, development of the diversity plan. Ibig sabihin, batay sa hakbang na una, isang serye ng mga inabot na nasusukat na layunin ay dapat na bumuo at tungkol sa pagkakaiba-iba sa lugar ng trabaho. Number 3, implementation of the plan. Ibig sabihin, ang pangako ng mga executive at management ay kailangan pagbabalangkas ng mga plano ng aksyon batay sa mga layunin na binuo sa hakbang 2. Pagkatalaga ng pagpapatupad at pagsukat ng mga planong ito yun ay dapat sundin. Ang plano ng aksyon ay dapat na responsibilidad ng buong organisasyon, hindi lamang ang direktang pagkakaiba-iba o human resources. The basic rights of Filipino employees. Number 1 basic rights is equal work opportunities for all. Ibig sabihin, ang departamento ng paggawa at pagtrabaho ay nagsasaad na ang mga taga-employee ay dapat protektahan ng paggawa, magbigay ng pantay na trabaho, pagsulong ng trabaho, anuman ang lahi, kasarian, paniniwala at ayusin ang mga relasyon sa kanilang mga empleyado. 2 is secure of tenure. Ibig sabihin,
Nakasaad sa batas na ang mga empleyado ay may karapatan sa seguridad sa trabaho, hindi mo sila maaaring i-dismiss dahil sa hindi makatarungan at hindi otorisado na sanhi. Bukod pa rito, kailangan ng angkop na proseso ng nangangailangan ng malawak na pagsisiyasat ng isang dapat na insidente. 3 workdays and hours, ibig sabihin ang lahat ng oras na pagtrabaho ay dapat bayaran ng naaangkop. Ang karaniwang araw ng trabaho ay 8 oras na may 1 oras para sa pagkain at pahinga. Ang mga empleyado ay may karapatan din sa mas mataas na sweldo kapag nag-overtime o night shift. So, 4 weekly rest day, ibig sabihin isang iyong tungkulin bilang isang tagapag-employo ay kinakabilangan ng pagbibigay sa iyong mga empleyado ng hindi bababa sa 24 oras na walang patid na araw ng pahinga pagkatapos ng bawat isa, 6 na magkakasunod na araw ng trabaho. Gayunpaman, hindi tahasang isinasaad ng batas na ang araw ng pagpahinga ay dapat katapusan ng linggo. So, 5 wages and wage-related benefits. Ibig sabihin ang sahod ay kabayaran para sa mga serbisyong ibinigay ng iyong mga empleyado. Maaari itong ayusin para sa iyong tiyak na panahon. So, female employees, bagamat isa lang lumabas ng batas ng mga babaeng empleyado ay pinagbawal na mag-ulat sa trabaho sa gabi na may ilang mga exemptions sa ilalim ng mga partikular na tuntunan at kondisyon. 7 payment of wages. Ibig sabihin, ang proseso ng pagbabayad ng sahod ay kinabilangan ng lahat ng kabayarang binayaran sa cash, legal na bayad at on-site o malapit sa lugar ng trabaho. Maaring piliin ng mga employer na magbayad ng sahod sa pamamagitan ng mga bank transfer. Lahat ng paraan ng pagbabayad ng sahod ay dapat direktang bayaran sa mga empleyado at binigyan tuwing 2 linggo, ngunit hindi higit sa 16 na araw. So, employment of children. Ibig sabihin is, ang pinakamababang edad ng pagtatrabaho sa Pilipinas ay 15 taong gulang. Ang sinumang manggagawang pinagtatrabahan mo bago ang edad na 15 ay dapat may pahintulot na sila ng mahigpit na pangasiwa ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. So, bukod rito, dapat may mong tiyakin na ang pagbigat ng trabaho ay hindi makakasagabal sa pag-unlad o pag-aaral ng bata. So, safe working conditions, regardless of industry or nature of work. The law states that you must provide safety precaution to protect your employees against sickness, injury, or death. On the job protection, like proper ventilation, fire exit, fire extinguishers, and occupational health personnel or service must be present. So, ibig sabihin lang nito, so anuman ang industriya o uri ng trabaho, ang batas ay nagsasaad na dapat kang magbigay ng pag-iingat sa kaligtasan upang protektahan ng iyong mga empleyado laban sa pagkakasakit, pinsala o kamatayan, protection sa trabaho tulad ng tamang ventilasyon, fire exit, sunog na mamamatay at mga tauhan o serbisyo ng lusugang pang trabaho ay dapat naroroon. So, right to self-organization, collective bargaining. So, ito yung kolektibong bargaining ay tumutukoy ito sa mga tuntunin sa pakikipag-ayos tungkol sa isang particular na issue sa pagitan ng employer at empleyado. Mula sa unang araw ng pagtatrabaho, lahat ng magagawa ay may karapatan ng mag-organisa at sumali sa mga union upang makilahok sa kolektibong bargaining. So, employment types in the Philippines. So, ang uri ng trabaho ay maaaring mag-iba sa pangailangan at pamantayan ng kumpanya. Ito ay ilang mga uri lamang na maaaring ikwentro sa isang lugar ng trabahong Pilipino. So, 1. Regular employment, otherwise known as permanent employment. A regular employment is when an employee conducts work seems desirable or desired by an employer. Ibig sabihin, kung hindi man kilala bilang permanent na trabaho, ang regular na trabaho ay kapag ang isang empleyado ay nagsasagawa ng trabaho na ituturing na kanayos-nais o kailangan ng isang tagapag-empleyo. Ang pangunahing pamantayan sa pagpapasya ng regular na trabaho ay ang makatwiran ng koneksyon sa pagitan ng pagganap ng trabaho tungkol sa organisasyon o kalakalan. So, casual employment, it is when an employee's work function are not considered as necessary or primarily related to your business trade. Ibig sabihin, ang casual na trabaho ay kapag ang mga tungkulin sa trabaho ng isang employee ay hindi tinuturing na kailangan o pangunahing naugnay sa iyong negosyo o kalakalan. Karaniwan ng mga casual na empleyado ay pinapaalam sa isang particular na taktang panahon ng trabaho bago sila mag-render kahit anong trabaho. Probationary employment, employee under probation to go through a trial period to decide if their skills and quality of work are up to par before being regulars. Ibig sabihin, ang mga empleyado na nasa ilalim ng probasyon ay dumaan sa panahon ng pagsubok upang magpasya kung ang kanilang mga kasanayan at kalidad ng trabaho ay katumbas ng dating pagiging regular. Project employment,
Ibig sabihin nito is ang pagtatrabaho sa proyekto ay nangangailangan ng pagkuha ng mga empleyado para sa isang particular na proyekto sa isang takdang panahon. Depende sa laki at saklaw ng workload. Ang mga empleyado ng proyekto ay maaaring panatilihing gawing regular at kung kanilang trabaho ay kinategorya bilang kinakailangang mahalaga at kailangan sa karaniwang mga tungkol sa negosyo. So, seasonal employment. Seasonal employments are hired only for a specific time or season. Ibig sabihin, tinatanggap lamang para sa isang particular na oras o panahon. Ito ay isang karaniwang kasanayan sa tangian, pagkain at sektor ng industry dahil sa dami ng mga panauhin at customer tuwing peak season. Fixed term employment, ito yung fixed term or contractual employment is when you hire employee for a job with a set elapsed time. So, ibig sabihin, ito yung kapag kumuha ka ng empleyado para sa isang trabaho na may nakatakdang oras na lumipas. Ibig sabihin, ikaw at ang fixed term na empleyado ay nakikipag-ayos sa mga tuntunin kontrata bago pa man ang kanilang panunungkulan ay automatikong matatapos ang isang beses matatapos ang kontrata. So, government mandated contribution and benefits. Every employee is entitled to various government mandated benefits. There are contributions fund their needs such as healthcare, loans, and many more. So, yun. Lahat naman na bawat empleyado ay may karapatan sa iba't ibang benepisyong ipinapautos ng gobyerno. So, number 1 yun is contributions. Sa contribution, there are SSS, Social Security System, Home Development Mutual Fund or PAG-IBIG, Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ito is 13-month pay. Ang 13-month pay ay isang monetary bonus na ipinag-uutos ng batas na ang sino mang probadong empleyado na may fixed or guaranteed salary matatanggap ang sweldong gawinawang trabaho ng hindi bababa sa isang buwan. Ang payout ay binigay alimang sa 2 sa kabuuan o bago ang ika-24 ng Disyembre. Overtime pay, ang mga empleyadong gumawa ng lampas sa 8 oras ay may karapatan sa overtime pay, karagdagang kabayaran o katumbas sa kanilang rugal na oras o sahod hindi bababa sa 25% ang premium. So, premium pay. So, mga ibig sabihin na ito yung empleyadong nagtatrabaho sa mga official na holiday o araw na pahinga ay may karapatan sa premium na overtime pay. May regular rate ng araw ng trabaho, magkakaroon ng visa kasama ang hindi bababa sa 30% ng sahod. So, separation pay. Sabihin ito is kung hindi man kilala bilang severance pay, ito ay compensation na ibinibigay sa mga manggagawang itinanggal sa isang kumpanya upang yung inalis dahil sa pagkakasangkot sa kakriminal o maling pag-uugali ay hindi karapat-dapat sa benepisyong ito. So, retirement pay, ibig sabihin niya sa mga empleyado na umabot sa 60 taong gulang o higit pa na may hindi bababa sa 5 taon ng serbisyo sa isang company ay maaaring nabigyan ng retirement pay. Ang bayad sa pagre-retire ay katumbas ng hindi bababa sa kalahating buwan ng sweldo para sa bawat taon ng serbisyo. Ang isang bahagi ng hindi bababa sa 6 na buwan ay tinuturing na isang buong taon. So, 19 is leave benefits. Ito yung sick leave, vacation leave, parental leave, bereavement leave, or special leaves. So, there are 8 laws that protect you. 1 is Prohibition on Discrimination Against Women, Republic Act 6725. So, ibig sabihin, it is when you are not hired or given a low-paying position because you are a woman, it's discriminatory in punishment under RA 6725. So, may batas na po yun. So, the employer will be fined 1,000 to 10,000, maybe also imprisoned to 3 months for 3 years. 2. Extended Maternity Leave Law, Republic Act of 11-10. Ibig sabihin, as a woman, you are entitled to 105 days maternity to leave under this law. Employer can refuse to hire or fire because you're pregnant. If employees don't comply, they are subject to fine not less than 20,000 pesos but not more than 200,000. They may also be imprisoned for 6 to 12 years. Ayun, kapag buntis po kayo, is may karapatan kayong magreklamo kung ang inyong employer ay hindi kayo o tinanggal kayo dahil buntis kayo. So, number 3 is Anti-Sexual Harassment Act, Republic Act 78-77. Sexual harassment can come from a colleague, supervisor, or client. It can manifest through making inappropriate comments or promise of promoting someone in exchange for sexual favors. O, yon. Hindi may iwasan po ito sa trabaho na
gagawin kayong regular, kapalit is yung sarili nyo. So, ayun, mayroon pong batas para doon. There's a RA 7877, protect your workers from the acts. These acts violator will face imprisonment of 1 to 6 months and a fine of 10,000 to 20,000. Fourth, the Solo Parents Welfare Act, Republic Act number 8972, regardless of your marital status, as long as you're solely responsible for a child's upbringing, may it be your own, your niece, nephew, or your godchild, you're entitled to the benefits that come with a solo parent ID. These benefits include the flexible work schedule and a 7-day parental leave. 5. Anti-Age Discrimination in Employment Act, Republic Act number 10911. This act promotes equal work opportunities for everyone by prohibiting age limitation when hiring or dismissing applicants. So, if an employer fails to comply, they're subject to fine in not less than 50,000 but not more than 500,000 and impression of 3 months to 2 years. Magna Carta, this of Disabled Person, Republic Acts numbers 7277 and 9442. Disabled persons of PWD should be denied access to opportunities for suitable employment. Additionally, no one is allowed to continuously emit and utter abusive statements against a person with a disability. Violators will be fined 50,000 to 100,000 and imprisoned for 6 months to 2 years. 7 is International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Presidential Decree number 966. Ibig sabihin, employees are legally protected from racial discrimination by PD 966. It's unlawful to treat employees unfairly because of their race, color, ethnic origin. The decree does not condone offense like derogatory language and name calling, bullying. Yun. The penalty for violating this decree is imprison for at least 10 days to 6 months. Ayun, makukulong po kayo kung discriminate yung itsura ng isang tao, kulay, edad, relihiyon, kinalikahan, basta po. The Indigenous People Rights Act, Republic Act number 8371. RA 8871 promotes and protects the right of indigenous people when in the workplace. They should be free from any form of discrimination and provided with an equal opportunity and treatment. The penalty for an violation is imprisonment for 9 months for 12 years of fine of 100,000 to 50,000 or both. So, ayun. That's all for today. I hope you learned something. Thank you for listening.